So ngayon lalabas tayo kasi may tumawag sa akin. Nandyan doon sa labas. Break time naman natin alas 3. Kababayan daw, Pilipino. Ayaw niya magpakilala kasi may ibibigay doon sa akin. Tingnan natin. Kasi sabi ko dito ako sa building na yellow sa harap. Tingnan natin kung saan sa... Dito daw siya. Tayo natin, umuulan pa naman. Break time natin alas 3. Okay lang yan, Ikwan? Bawal. Okay lang yung video. Ha? Okay lang yung video? Ito na si Kabayan. Akala ko sino tumawag sa akin eh. Si Kababayan pala, meron siyang ibibigay. So ito na po yung Kababayan natin. Binigyan tayo ng paa ng manok. Chicken feet. Masarap ito. Yan, salamat kay Ka-Vlog dito sa Greenland. Yan, ingat. Hello po mga kabayan, magandang hapon. So kararating ko lang dito sa bahay. Si Mrs. nagluto. Saka yung kapatid ko na babae nandito din. So may niluto sila dito na spaghetti. Tapos biko. So maganda kasi yung kuan mga kabayan, no? Kumain ng mga maiinit ngayon dahil nagpapag po dyan sa labas. Ayan po. Umuulan po siya tapos nagpapag. Kaya malamig po ngayon. Medyo moisture po siya. So masarap po magpainit sa yung mga kain. Mainit. Ayan po. Yung nagluto si Mrs. Ano yung kain mo, Axel? Spaghetti. Paborito mo yung spaghetti? Yung biko. Nakain ka ng biko? Ha? Kain ka din ng biko? Oo. Hindi mo kain. Makain ka man ng biko dati, di ba? So, kuha ka ng, kuha ka ng biko. Yan. Kain po tayo mga kabayan, no? Uy, maubos mo yan. Kadami yan. Ang dami. Sobraan. Balik ka lang. Ito, ilagay mo dito sa akin. Di ako, be. Marami. Kayo Ubus. na yan, dalawa. Ito kay Maya. Or dito, kayo dalawa. Ako dito. Sige. Be, ako maglagay. Lagyan mo ako. Yun, luto ni Mrs. Kain po tayo. Masarap itong kuan, spaghetti. Mainit pa kasi malamig yung panahon. So kain po tayo. Napakasarap ng kuan mga kabayan. Parang sa Jollibee. Jolly spaghetti. Ito po siya. Oh. Yan. Bumili kami ng sauce din dun sa Pinoy store. Kain tayo. Manok na lang yung kulang. Ano? Per chicken. Kali nga chicken man yung ulam natin. Yung oras natin ngayon ay alas 9:30 na ng gabi. So pupunta ako dun sa work site o yung tinatrabuhan ko kasi naiwan ko yung kuwan ko dun. Naiwan ko yung binigay sa akin ng kababayan natin na paa ng manok. Binigay niya sa akin yung kanina, mga alas 5. So alas 9 na dito, 4 na oras ko pa naalala na mayroon pala akong manok doon na naiwan doon sa work site. So sayang naman. So babalikan ko siya. Magbabike lang tayo. Medyo naambon siya. Umuulan pero mahina naman. So pupunta ako doon mga kabayan. Kukunin ko kasi sayang. Gusto ko din lutuin yun. Kasi kung pabayaan ko doon, wala na akong pasok bukas Sabado. Hindi ako papasok Sabado, Linggo. So Lunes na ako makabalik. So masisira yun kasi sa loob siya ng apartment. Mainit kasi yung loob ng apartment kasi may heater na doon sa loob. So punta ako mga kabayan. Ayan. So nandito na tayo sa loob mga kabayan. Sa building. So akyat tayo sa 4th floor. Nandun kasi yung ating manok. Kanina frozen pa yun. Dito pala sa baba. Malamang ko ano yun ngayon. Medyo basa na siguro yun. Tingnan natin kung nandito pa. Nandito nga. Ito. Malambot na nga siya. Frozen na kanina. Malambot na siya. Pero at least kuha natin. Hindi pa naman siya kuhaan kasi dito sa loob kasi medyo warm siya. At kaya natunaw na yung ice niya. Pero sayang kasi. So ganyan mga kabayan, no? Ako matyaga kasi ako. Pag, lalo na pag may binibigay pagkain. So ito ay grasya na to, blessing. So walang dahilan na hindi mo pupuntahan dito. Kahit malayo. Hindi naman sa sobrang layo. Pero kailangan mo pa rin mag-jacket. So magsuot ng mga kapal. Siyempre, ayan. Para makarating ka dito. So ito po yung view natin, oh. Medyo mafag na lang siya. Umuulan siya konti lang. So hindi tayo mabasa. So gusto ko umakyat doon sa itaas, oh. Magandang bahay. So ipasyal ko kayo muna doon bago ako babalik ng bahay. Total nakabihis naman tayo. Hindi naman sobrang lamig. Sulitin na lang natin itong pagkakataon. At yun, nandito na po tayo sa bandang itaas mga kabayan, no? Napapansin natin, makikita natin sa baba yung mga makukulay na mga bahay. So dito sa area na ito ay maliliit na yung mga bahay dito dahil ito ay sa bandang bundok na
At kung napapansin nyo, tingnan nyo po, halos magkakapriyo lang po yung mga bahay dito. At nagpa-fog na po dito at mukhang didilim na po yung araw mga kabayan kasi palapit na po yung winter. Ito na po yung mga patapos ng summer. Ito po yung itsura dito. Yan. So halos walang katao-tao. Ako lang dito yung tao sa labas. Wala namang lumalabas. Kadalasan ito mga tao na to ay nasa loob lang ng bahay. So ganito po yung itsura dito sa kinatatayuan natin. So doon tayo bumaba. So maganda nito ang pagbaba na. Kasi wala na siyang paakyat mga kabayan. Hindi na mahirap. So kung napapansin nyo, ito na po yung dagat. Yun po yung port or yung dinadaungan po ng mga fishing boat at saka yung mga cruise ship. So dito makikita natin dito sa ibaba, daanan po siya. Ito ay konektado papunta ng city, tapos papunta doon sa may mga bahay na doon. Medyo maambon doon at mafag mga kabayan. Ang baba po siya. Yan. So tara, ikot ko kayo dito. So ito yung view natin. Medyo mabasa-basa lang dito yung mga damo dahil umulan at sa ngayon maambon siya. So kung napapansin nyo, yung bundok na yun, halos wala talagang kuhan mga kabayan, puno-puno, walang damo, puro bato solid. Ito na po yung port nila dito. Dumadaong po dito yung mga cruise ship, fishing boat. Ayan. So tara, dito tayo mga kabayan. Dito may nabubuhay dito na mga, yun po, yung blueberries. Napakarami dito. Napakasayang, halos hindi na naman pinapansin ng mga tao. Kasi medyo malalaki nga yung mga blueberries dito. At ang gaganda pa. Ayan. So season ng blueberries ngayon. So ito yung view natin. Ganito. So ito yung gilid na to ay nilagyan nila ng daanan. Konektado na sa kabila. Hindi lang natin makikita kasi yan, maambon. Dito mga kabayan, ang gaganda ng mga blueberries kasi masyadong hindi po siya nadadaanan dito dahil gilid na siya, nga bangin na siya sa gilid. Ito po, napakarami po siya. Yan. So ito po yung mga blueberries. Yan. So dito tayo sa gilid. Yan o, napakarami dito. Ayan. So medyo delikado lang dito sa gilid na ito. Kasi bangin na yung gilid natin. Dahil may nakita po ako ditong mushroom. Yan po siya. Hindi ko po alam kung ito po ay makakain. Ang amoy niya ay parang pareho lang din sa Pilipinas. At ang dami niya pong sumusunod dito. May maliit. Yan, ito po. Sa amin ka naman yung tinatawag ito na uhong, yung malalapad. Yung ganito, uhong. Yung ligbos naman, maliliit lang siya. Ligbos. Tapos may mga dikit-dikit. Ganito sa amin sa Pilipinas. Nung kabataan ko, yung farm namin mga kabayan, kapag kuwan yan mga kabayan, yung malinis siya, tapos binabantayan namin yan tuwing umuulan, September. Hindi ko po makalimutan, September, yan po yung tag-ulan sa amin. Pag umuulan, straight yan mga kabayan. Sigurado punta ka na dun sa farm kasi marami na yung mga uhong or ligbos. Pag nakakita ka ng isa sa malapit yan mga kabayan, mayroon yan. Kaya minsan isang kuwan yan, isang tapok yan sa amin, tumpok or ano yung tawagan, yung bilog. So buksan mo yan kung saan sa mga ilalim ng damo, ilalim ng mga punong mais na harvest, yun sila marami. Meron din yung sa mga kuwan, yung sa mga puno ng saging. Pero yung nasarapan ko, yung sa mga maisan talaga, yung mga nililinis na mga farm yung sa amin dati. So ito, hindi ko alam kung nakakain ba ito. So sa katabi natin, marami pong mga wild blueberries ito. Yan. So mayroong nag-comment na kabayan na taga Norway daw siya sa Facebook page namin na ito daw ay nakakahilo daw ito, hindi daw ito makain. So hindi ko lang alam kung ano yung minimin niya. Basta ito ay wild blueberries ang alam ko mga kabayan, no? At ito po ay hindi naman siya masarap. Yung lasa niya, hindi siya masarap. Hindi ako nasarapan. Nasarapan ako pag lutuin ni Mrs. tapos timplahan niya. Kasi medyo mapakla yung lasa niya at may tamis lang na kunti lang. Hindi naman sobrang tamis. Pero pag kinakain mo, hindi ako nasasarapan. Na babanguhan ako siya pag niluluto ni Mrs. Tinitimpla. Yan, gawing juice. Lagyan mo asukal para kung gusto mong malasa. Pero kung pure, okay lang naman kasi ito daw yung pinakamasustansya at isa din sa mahal daw. Yan. So grabe, napuno na tayo ng fog dito. So tara, ikot-ikot muna tayo dito. Kasi malapit na po yung winter. Kuha na po, mag alas 11 ng gabi at padilim na po. Mga alauna dito, madaling araw, madumidilim na. Wala na yung puro liwanag. Ayan. So dito na tayo sa itaas. Ayan po yung mga fog nandito sa ibaba natin. Ayan po. So yun sa unahan,
Ayan, meron po siyang mga bahay. Ayan. So, ganyan po yung bahay dyan ngayon, nagpa-fog. Dito ngayon, nafe-feel natin yung fog na dumadaan sa mukha natin. Kasi nga, nandito tayo sa bandang itaas. So, dito, ayan, na-feel natin dito, parang hindi na ako makita natin sa camera kasi may liwanag dito. Pero dito, ayan, sasalubong po natin yung fog. At dito, medyo maraming blueberries dito. Wild blueberries, ang tawag dyan. Kasi, ibang klase siya mga kabayan. Noon nakadapa lang siya. Yung nakita ko sa Alaska kasi, tumatayo. Parang may mga sanga-sanga siya. Ito kasi yun, gumagapang lang. Yan. Napakarami yun. Oh. Violet. Ayan. So ito lang po yung lugar dito. Pag winter dito, puro puti na to dito. Snow. O mabahay dyan. Oh. So dito sa baba natin, daanan po yan dyan. So delikado dyan pag nasa gilid tayo kasi maaaring gugulong tayo dito. Ayan. Pwede tayong madiretso sa ibaba, kaya dito lang tayo. So, napakagandang tanawin. Ayan. Grabe yung fog dito mga kabayan, no? Tingnan nyo, mas mataas pa ako dito sa fog. Naabot na natin dito sa bandang itaas kasi medyo nasa bundok tayo. Ayan, ang kapal. At presko yung hangin. Pag ganito nagpa-fog mga kabayan, mag-moist. Yung mukha mo mag-moist, yung jacket, yung mga sapatos, damit mo mag-moist. Mas maganda yung ganito kasi hindi magiging dry yung kuan mo, yung mga kuan mo, skin, hindi siya dry. Pero ang epekto naman ito, yung mga panuhot, yung papasok sa mga katawan mo, ito yung kalaban ko dito. Pagka ganito, moisture siya. Medyo maramdaman mo din yung lamig pag moisture kasi parang yung, alam mo yung tubig na may ice, parang sumisip-sip talaga dun sa kuan mo, loob ng katawan mo. So, yung kuan naman kasi pag dry kasi masakit din siya sa kamay. Yun, malamig siya na masakit na mainit-init. So ito, presko siya. Ayan. Puting-puti. Hindi natin makita yung dagat oh. Saka yung mga bahay doon. So ganito lang yung lugar dito sa Greenland. So pag ganito lang yung makikita mo araw-araw, hindi din sa maganda mga kabayan kasi wala ka naman ibang pwedeng gawin dito kundi maglakad-lakad lang ka. Pero tahimik siya. Presko yung paligid at kahit saan blueberries. Ayan oh. Napakarami. Halos hindi na pinapansin ng mga tao yan ganito dito. Mayroon naman dito nangunguha, ginagawa nila sa cake, ilalagay nila sa cake. Ito may mushroom na naman dito. Ito po siya oh. Kaso medyo tumigas. Medyo matigas. So hindi ko lang alam mga kawayan na kung makakain ito. Mushroom na ito. Wala akong idea. At ito po, mga lumot na to, ito yung kinakain ng mga reindeer. Sa part kasi dito sa Greenland, may mga reindeer po yung mga bundok na yan. Subukan sa akyat kami ng bundok. So dito marami-rami pong mushroom dito. Kaso medyo tumigas na siya. Yan po. So ano kaya ito mga kabayan? Ito po. Comment daw kayo sa mga expert dyan. Ano ito? Mushroom daw ito nga pwede makain. Or baka magkamali tayo. Ayan po. Meron dito. Ito mas medyo malapad-lapad. Lumalapad siya eh. Ito oh. Ayan malapad siya. So ganito sa Greenland. Mayroon din pala sila dito. Gawin pa ako nakakita nito. So ngayon mga kabayan, ako ay pauwi na po sa bahay. Kasi tumawag na si Mrs. Sana daw ako. Yung kukunin ko lang sana, ito po yung manok. Paa ng manok. Pero nakarating tayo dito sa itaas. Kasi nga, siyempre nakalabas na tayo. Tatamarin na tayo mamaya. Bukas kasi pupunta kami ng kasama ko sa bundok. Aakyat kami sa bundok. Maganda yung klima bukas. May araw po siya. Umaga. May aso po dito. Ito po yung mga bahay dito. So magbabike tayo mga kabayan. So ayun, nandito na po tayo sa bahay mga kabayan. Nakarating na dito tayo ng safe. At saka medyo unti-unti nang palubog yung araw. Dumidilim na po dito. So tara, pasok na po tayo dito sa bahay. Nagantay na yung mga bata. Ice cream! Can you buy ice cream, Papa? Kining manok ma? Matiin. Oo. Bakit naman? Kuya, open Ano manok ko? Tsura ni mo yan mo. At Iulan. Natulog. ito na po yung manok. Yan yung pinuntahan. May pinuntakan ko. Good morning mga kabayan. Kagigising lang namin. So, itong dalawa, gusto nang kumain ng
Itong crowberries pa yan. O wild berries. Yung ginawa namin kahapon. Sabi namin, mamaya na kasi kakain pa tayo. Nagluto pa kami ng kanin at ulam. So ito yung kuha natin. Umaga oh. So alas 10 ng umaga. Makulimlim na naman. Parang uulan. Ito yung mga kinuha namin kahapon. So, lutuin ito ni Messi siguro para mayroon kaming gagamitin na pang palaman. Nalaglag siya mo. Meron pa dito. May baunan. Siguro mga kwanto. 1 kilo din to. Ayan, fresh na fresh. Ayan o, napakarami siya. Napakasarap ito pag nakuhan mo siya. Naluto. Pwede mo gawing tinapay din ito. Diyan, magkahulog dyan. So, naalala nyo na kuhan kami kahapon. Nanguha kami ng crowberries. Yung tawag dito yan sa Greenland. Crowberries, wild berries o blueberries. Pero sabi nila, crowberries daw ito dito sa Greenland. So, ito yung nakuha namin. Siguro may 1 kilo mahigit ito. So, nangunguha kami nyan dito. Basta Ugos. Yan, meron na yan. Ugos hanggang September. Kasi by the end of September, minsan may mga snow na. So, nalalanta na yan mga kabayan. Hindi na yan mabubuhay. Yung mga naiwan, natira, wala na. So, summer lang talaga kami nangunguha nito. At ito ay maganda din gawin sang juice or gawin mo sang palaman, lutuin mo. Ayan. Napakarami siya. So, tikman natin yung lasa mamaya. Kung ano yung lasa niya. Ayan. So, may nasama pang mga dahon. So, hugasan natin. Silagay natin ito sa refrigerator. Ano ba yung maganda nito? Ito po, Freezer ba? Or lutuin. freezer gate or sa ano lang? O, lutuin na siguro to. Wow. Ito po yung dahon niya, oh. Ayan, ito po yung crowberries. Maliliit lang po yung kanyang dahon na parang tusok-tusok din. So, ito yung kanyang mga bunga. Hindi naman kalakihan. Ayan po, maliliit lang po siya. Tikman natin kung ano ba yung lasa. So, dito lang ako nakatikim ng ganito dito. Sa Pilipinas, yung mga blueberries na malalaki yun. Ito po siya, tikman natin ha, ang lasa niya. Matamis siya. Pero hindi siya sobrang tamis talaga na gaya yung kinakain natin sa mga market. Ang tamis niya, walang balance lang. Ito po, ganito na sa kalaki. Ito, pag kinakain ko siya, yung sabaw lang kinukuha ko, hindi ko kinukuha yung kanyang kwan. May buto kasi siya. Pati balat, iniiwan ko lang yan. So, ganyan po siya. May mga buto po siya sa loob. So, hugasan natin ito para malinis siya. Wala bang malaking kwan dyan? So, hugasan. Gustong gusto na niya, Maya. Hugasan natin yan, be. No. Maya, wala pa Maya. Hugasan. Ayan, hugasan natin. Para malinis. Tanggal yung mga kwan niya, mga kabayan, ha? Dumi. Hindi naman sa madumi, pero maganda yung kwan tayo. Sigurado. Ito yung mga kwan niya. Dahon. Tanggalin natin yung mga dahon. Fresh na fresh. So, ma-enjoy mo yan dito. Libre lang. Basta masipag ka lang kasi dapat may tiyaga ka nito. Pilihan natin ng mga green. Gawin natin yung mga green. May nasama kasi. Harap. Naligaw. May mga damo pa. So, ayusin natin ang hugas. Sip-sip. Sinip-sip lang. Kumana ni? Wala pa. Dagko pa niyo. Sabi ka talaga. Ayun. Yan. Pwede na to. Ito na naman. Ay, sabang tamis. Matamis talaga yan. Sabaw lang. Nasip-sip. Pwede ko na i-juice, diba? Dami siyang dahon. Ay,
Mami, di siya papakang pa. Mga galing ganahan si Maya. Maya, eat ka? Blueberries? Hmm? Okay na ito mga kabayan. Lagay ko sa mga plastic para kung magkuha kami, ilagay namin sa freezer para hindi siya masira. Kung magluto kami, yan. Ano pa yung laki? So, ilagay natin. Bay, Mga dagpo lagi nito rin. i-cup natin, i-cup. Kasi kukuha pa kami ulit doon. Bahala na marami. Ang importante, may stock tayo. Kasi maba-aba yung winter dito. So next year tayo maka-harvest, isang bisis lang. Isang cup. Oh, may red oh. Kasi pwede din kumain si Amaya nito pag magkuha na siya kasi paborito din ni Amaya. Like? Hindi bali mo. 2 cup. Ayan. Nangulog. So ito, pwede na tumain yan eh. Ha? Sige pa. 2 cup? Sige pa. 3 cup. Ang dami eh. Kuha natin 2 kalahati. Yan. So ito yung sukat natin. So ito marami-rami na to. So kada kuha, ubusin to kasi mapurusin na to siya eh. Ito natin ganyan. Frozen yan. Oh. Ah. Ayan. So meron na tayong stock. Tara. Ubusin natin ito. Okay lang yun ah. Bayan ng taon na. What happened, Dad? Kumain ko ba? Sino ko ba? Sino nagumba? Ha? Sino nagumba? Oh, it's okay ah. Magbay lang. Hindi naman ito eh. Ikaw mo naman. Ito mga kabayan, so malapit na nating maubos ito siya. So ito mayaman pala siya sa vitamina. Itong strawberries, antioxidant din po siya. At maganda po siya gawing juice. At gawin mo siyang jam. Marami po siyang pwedeng gawin. Ayan. So mahal yan dito mga kabayan, no? Kaya nangunguha talaga kami yan dito. Dahil makakakuha tayo nito next year na naman. At sayang din naman pag bibili tayo ng mga juice na may mga preservative. Ito na lang gawin nating juice. So i-frozen natin ito. Wala namang problema ata pag ma-frozen natin. Malapit na siyang yun na ang kuwan. Asan na tong kuwan? Plastic. Kuwa uma? Ha? Ano ba ito? Mali oh. Bakit? Yun na. So ito na ata yung last. Ah, lutuin mo naman? Ito? Dami. Iluto ko yan. Dami, okay na na. Oh, tama. Ito yung naiwan, ilutuin ni Mrs. Yan. Kasi gawin niya daw itong jam. Yan lang po. So ito na po yung ating nagawa. 1, 2. So may 4 tayo na plastic. 2 cup ito. So 5, 10 cup. So dagdagan pa natin ito kapag nakakuhan tayo. Kasi masarap sa kainin. So yan mga bayan. Hugas tayo ng plato. Kasi may mga plato na dito nagtambak. So tulungan natin si Mrs. Kasi linggo naman ngayon. Wala naman tayong trabaho. Pero pag may trabaho tayo, siya nagtrabaho nito lahat. Wala tayong ginagawa. So tulungan natin. Kasi marami nang tambak dito. Yan, hello po mga kabayan. So magandang gabi. Yung oras natin, alas 7 ng gabi. Pero maliwanag pa rin. So ito yung libangan nila ngayon, ni Mrs. at saka si Amaya. Gagawa sila ng Bread. Spanish bread with choco. So ito may tinimpla. bread. Choco bread. Yung may tinimpla si Mrs. na choco.
Ito naman yung bread nila. Ayan. Si Amaya, sumasali din. Amaya, you know how to make Spanish bread? Choco bread? Uy! Ito sa kay Amaya, oh. Uy, ang liit. Yan. Ito sa kay Amaya. This is yours? Okay. Sige na. Okay, lutuin natin yan. Kuchilo na. May palaman yan? May palaman? Wala. Put a choco butter. No. Why? No. No daw. Philip. Yan, oh. Napakarami nito. Siguro nasa 20 to. May git. So yan yung ating kuan mamaya. Merienda natin at saka baon bukas. Ayun si Axel, nagpipisi. Tapos ako, ang gagawin ko ay putulan natin ng kuko itong paa ng manok. Napakasarap ito adobohin. Ito yung binigay sa atin ng kababayan natin. Ito po, oh, marami pa. Binalikan ko talaga ito sa construction site na naiwan ko kasi pag hindi ko binalikan, wala na, magbabaho na to dun. Kasi walang freezer sa loob ng bahay, nalagay ko siya dun sa tinatrabuhan na napakarami. So, ating linisin ito kasi si Mrs. na magluluto nito. So, ito na po yung manok natin na paa. Ginawa ko, tinanggalan ko lang siya ng kuko, hinugasan. Tapos ito, ipakuluan natin, babad natin sa tubig na mainit para lumambot siya bago lutuin. So, ito yung gawin natin ngayon. Tapos, hugasan natin itong mga plato dito para malinis tingnan. Si Mrs. Yun. Ito na yung kanyang roll. Choco roll. So, mamaya abangan natin yan kasi kakain tayo yan mga kabayan, ha? So, ito mga kabayan, ang choco roll ni Mrs. na ginawa. So, marami pa yan. Ano yan na lutuin mo? Adobo na chicken. Para sa chicken. So, 22 minutes. Tapos 140 degrees Celsius yung kanyang sukat. So, sukat yung temperature niya. 140 degrees Celsius. Nakaset sa 20 minutes. Mamaya titignan natin yung tinapay pag maluto na. So, ito ay nagpakulo tayo dito ng manok na paa. Kanya kami ng merienda. Ano ba? So, ito mga kabayan. Ang sarap po. Naluto na. Sinubukan na namin. Axel, oh. Paborito niya po ito. Choco roll. Merinda sa mga bata. At saka binabaon din natin ito. Sarap ito sa kape. Napakainit. Napakarami pa. Nagluto pa si Mrs. ulit sa may air fryer. So, maganda pag ganito kasi hindi mo na ma-miss yung pagkain Pinoy ng mga tinapay. Ito yung madalas na niluto ni Mrs. ito. Spanish bread. Pag ano na may isipan na. Ngayon, lalabas tayo. Ilalagay natin sa freezer itong ginawa nating kuwan kanina. Lagay natin sa plastic na mga strawberries. Kasi sa labas yung malaking freezer dito. Dito kasi sa loob yung freezer namin, maliit lang siya. Marami nang nakalagay. Marami na kaming nailagay. So ito. So may kumo naman kami dito na freezer at refrigerator. So ilagay natin dito. Malaki-laki ito dito. Pero common to dito. Ayan po siya. So, ilagay natin dito, stock natin. Uy, may sumunod. Si Amaya. Hello po mga kabayan. So ngayon, luto na yung paa ng manok. Ito, napakasarap pala ito. Kasi mauubos mo talaga. Kaso kaya, buso lang maiwan. Ang dami sa akin, no? Yung minsis, napakarami. Kasi nga may collagen pa eh. Sarap ito. Parang barbecue. Kain po tayo. Kahit walang kanin, masarap siya. Ayan. Napakarami pa, oh. Masarap yung sabaw. Ubus sa akin yan. Kain po tayo mga kabayan. Mess up with the wrong pieces.